Noong nakaraan lamang ay binalita natin ang kaliwat-kaan ng mga oil and gas exploration sa bansa na nagbibigay sa atin ng pag-asa na yayaman ang Pilipinas. Sa videong ito naman ay mas paigdigin natin ang pag-asang iyan sapagkat kamakailan lang ay nadiskubre ang bagong magpapayaman sa ating bansa, ang nuclear energy. Tara, sama-sama tayong maglakbay sa pagtuklas ng kakaibang kayamanang magbubukas ng mga bagong oportunidad para sa ating bayan. Opisyal na, noong ika-16 ng Nobyembre 2023, nilagdaan ng Estados Unidos at ng Pilipinas ang isang kasunduan para sa Civil Nuclear Cooperation Agreement na kilala bilang 123 Agreement sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit na naganap sa San Francisco sa Estados Unidos. Sa pagiging epektibo nito, magiging mas madali at mas matibay ang ating kooperasyon sa malinis na enerhiya at magpapalakas ito ng ating alyansa. Ang paglalagda na ito ay nais sa katuparan sa matagumpay na proseso ng negosasyon na inilunsad ni Vice Presidente Kamala Harris noong kanyang makasaysayang biyahe sa Pilipinas noong Nobyembre 2022. Ang kasunduang ito ay nagtatag ng isang komprehensibong balangkas para sa mapayapang nuclear cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, batay sa parehong commitment at mga kaukulang batas. Sa pamamagitan ng akses sa material at kagamitan mula sa Estados Unidos, magagampanan ng US at Pilipinas ang pagtutulungan sa pagpapatupad ng mga advanced na bagong teknolohiya, kabilang ang small modular reactors upang suportahan ang mga layunin sa klima, pati na rin ang mga pangangailangan sa enerhiya at baseload power ng Pilipinas. Ang kasunduang ito ay magdadatag din ng mga kritikal na kondisyon kung saan parehong gobyerno ay kinakailangang tuparin ang ilang mga bagay tulad ng pagsunog sa tiyak na pamantayan para sa mga saklaw na item na ginagamit sa nuclear program, kasama ang safeguard ng International Atomic Energy Agency, proteksyon ng mga saklaw na item at mga limitasyon sa enrichment, reprocessing at pagsasalin ng tiyak na item nang walang pahintulot ng isa't isa. Sinabi ni President Anthony Blinken ng US, kinikilala ng US ang pagsusumikap ni Pangulong Marcos na bawasan ang greenhouse gas emissions ng 75% sa taong 2023 at nilagdaan ang produksyon ng malinis na enerhiya. Sinabi rin ni Blinken na layunin ng pagsusumikap na tiyakin na ang 50% ng pinagmumula ng enerhiya ay mula sa renewable resources sa taong 2040. Bilang karagdagan, sinabi niya na ang 123 Agreement ay nagpapatunay na ang pagtutulungan sa pagitan ng Pilipinas at US ay mas mataas na benepisyo para sa parehong bansa. Sa kabilang banda, si DOE Secretary Lutilla naman ay walang sawang nagpapasalamat kay Pangulong Marcos sa kanyang suporta as a negotiating team para sa matagumpay na pagpapatupad ng negosasyon na humantong sa pirmahan ng 123 Agreement. Sinabi niya na sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang negosasyon ng kasalukuyang kasunduan sa US. Sa bawat hakbang ng kanilang gagawing proyekto, kinikilala ng kasunduan ang pagsunod sa pamantayan na itinakda ng International Atomic Energy Agency. Idinagdag din ng kalihim na ang bagong kasunduan ng US ay nagpapabilis ng pambansang kooperasyon sa iba't ibang mapayapang gamit ng atomic energy, habang binibigyang diin na ito ay sumusuporta sa iba't ibang layunin ng pangmatagalang pag-unlad, kabilang ang pagtatanim, produksyon ng hayop at kontrol sa pesting inspeksyon. Sa iba't ibang aspeto, bago ang kasunduang ito, naganap ang ilang pagpapalitan ng mga draft at 3 round ng mga bilateral consultation at negotiation sa pagitan ng DOE Undersecretary Sharon Garin at Principal Deputy Assistant Secretary of State Ann Gonzar noong Marso 2023. Ang karampatang interagency teams ng Pilipinas at US ay nagtapos ng negosasyon ng kasunduan noong ika-19 ng Setyembre 2023. Ito ay tunay na napakagandang hakbang sa pagpapayaman ng bansa. Ang paglulunsad kasi ng nuclear energy ay isang malaking hakbang na upang magkaroon ng maraming kita ang bansa. Ang halaga ng maaaring perahin ng Pilipinas para sa nuclear energy ay abot milyon o bilyong dolyar. Depende sa laki ng proyekto at ang dami ng mga planta na planong itayo. Mahalaga rin ang malinaw na financial planning at transparency para sa ganitong mga proyekto upang mapanatili ang integridad ng pondo at tiyakin ang epektibong pagpapatupad ng nuclear energy sa bansa. Ang malaking bahagi ng peperahin ay maaaring ilaan sa pagsasanay ng mga eksperto at pagbuo ng mga pasilidad na tumutok sa seguridad at kaligtasan na nagiging pundasyon ng matagumpay na nuclear energy program sa hinaharap.
Saan-saan naman kayang mga lugar sa Pilipinas partikular na ilulunsad ito? Sa Pilipinas, mayroong ilang potensyal na lugar na maaaring maging pasilidad para sa nuclear energy. Ang malalayong pook sa mga rehiyon tulad ng Mindanao, Visayas o Cordillera ay maaaring pagtuunan ng pansin para sa pagtatayo ng mga nuclear power plants. Ang paglalagay ng mga pasilidad sa mga lugar na ito ay maaaring makatulong sa pagsugpo ng disparidad sa supply ng kuryente sa buong bansa. Nagbibigay ng pagkakataon sa mas malawak na sektor ng populasyon na makikinabang sa malinis na enerhiya. Gayun din, ang mga lokasyon nito ay maaaring magbigay daan sa mas epektibong pagpaplano ng pagsasakatuparan ng nuclear energy. Ano pat isinasalang-alang ang pangangailangan ng mas maraming tao sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Isa rin sa mga pinakilala na maaaring paglunsaran ng proyektong ito ay ang lugar kung saan itinayo ni PFEM ang nuclear program niya noon, ang Bataan. Naisipagpatuloy ni PBBM ang naunsyaming plano ng kanyang ama para sa Pilipinas. Ang Bataan Nuclear Power Plant o BNPP bilang pagbabalik-tanaw ay isang proyektong nuklear na itinatag noong dekada 70 sa ilalim ng pamahalaan ni Pangulong Ferdinand Marcos. Itinayo ito sa baybayin ng Morong sa Bataan at kilala ito bilang pinakamalaking infrastrukturang nuklear noon sa buong Southeast Asia. Ang BNPP noon ay naglalayong maging pangunahing pinagmula ng elektrisidad sa bansa at ang kontrata para sa konstruksyon nito ay ginawad sa Westinghouse Electric Corporation ng Estados Unidos. Ang planta ay orihinal na nagkakahalaga ng $2.3 billion. Ngunit sa paglipas ng panahon, tumaas ito sa halos $2.7 billion dahil sa pagbabago sa disenyo at pag-angat ng presyo ng materyales. Ang pagtatayo ng BNPP ay nagkaroon ng maraming kontrobersya at pagtutol. Isinagawa ito kahit na may mga banta sa kaligtasan ng pagpapatupad ng proyekto. Ang malakihang gastos at ang kakulangan ng transparency ay nagdulot ng agam-agam sa publiko. Noong 1986, matapos ang EDSA People Power Revolution at ang pagbabalik ng demokrasya sa bansa, inilagay ni Pangulong Corazon Aquino ang BNPP sa operational mothballing na nangangahulugang hindi ito pinayagan para sa komersyal na operasyon. Binigyang diin ni Aquino na mahalaga ang pagsusuri muna ng seguridad bago ito mapahintulutang magsimula ng operasyon. Sa kabila ng ilang pag-aaral ukol sa posibilidad ng pagbubukas, hindi na ito tuluyang inilunsad. Bukod pa sa Bataan Nuclear Power Plant, may mga nangyari na rin dating kasunduan o mga pagpaplano ukol sa pagpapalawig ng nuclear program sa bansa. Noong dekada 90, nagkaroon na rin pala ng mahalagang mga usapan at negosasyon ang Pilipinas at Estados Unidos kaugnay ng nuclear cooperation. Sa panahong ito, dumarami ang interes sa buong mundo sa paggamit ng nuclear na enerhiya para sa mapayapang layunin. At naisipan ng Pilipinas na tuklasin ang mga kolaborasyon upang tugunan ang kanyang pangangailangan sa enerhiya. Isa sa mga pangunahing kasunduan sa panahong ito ay ang pagsasanib puwersa ng 1955 US-Philippine Mutual Defense Treaty na nagbukas daan para sa mas malawakang kooperasyon, kabilang na ang larangan ng nuclear energy. Kinilala ng Pilipinas ang potensyal ng nuclear technology para sa pagbibigay kuryente at humingi ng tulong mula sa Estados Unidos upang paunlarin ang kanyang kakayahan sa larangan ng nuklear. Noong 1992, pumirma ang Pilipinas at Estados Unidos ng Memorandum of Understanding hinggil sa kooperasyon sa pag-unlad ng mapayapang paggamit ng atomic energy. Itinakda ng MOU na ito ang balangkas para sa kooperasyon ng iba't ibang larangan, kabilang ang pag-aaral sa nuklear, reactor technology at mga hakbang sa kaligtasan. Sa buong dekada ng 90, tumanggap ang Pilipinas ng teknikal na tulong at suporta mula sa Estados Unidos sa pagtatatag ng mga patakaran sa kaligtasan, mga balangkas sa regulasyon at pagsasaayos ng kapasidad sa larangan ng enerhiyang nuklear. Gayunpaman, nilabanan ng kooperasyon ang ilang hamon at nagbago dahil sa mga pandaigdigang pangyayari tulad ng aksidente sa Chernobyl noong 1986 na nagtaas ng mga alalahanin hinggil sa kaligtasan ng nuklear. Bilang resulta, muling inisip ng Pilipinas gaya ng maraming bansa ang kanyang posisyon hinggil sa enerhiyang nuklear at ang mga usapan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay nag-iba ayon dito.
Sa pagtatapos ng dekada 90, nagbago ang perspektibo ng pandaigdigang kooperasyon sa nuklear at ang mga usapan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay naglalarawan ng mga pagbabago sa dynamics at prioridad sa larangan ng nuclear energy. Sa kasalukuyang panahon, nagtataglay ng ambisyon si Pangulong Marcos na maging matagumpay ang pagtupad ng mga naudlot na plano at tiyakin ang pangakong mababang presyo ng kuryente para sa mamamayan sa pangunguna ng layunin na mapalawak ang kaunlaran ng bansa. Matatandaan nang magsimula ang kanyang termino, inilahad ni Pangulong Marcos ang kanyang pangarap na mapalakas ang sektor ng enerhiya na naglalaman ng mga hakbangin para mapababa ang presyo ng kuryente. Pinagtibay ang mga reforma sa sektor ng enerhiya upang mapabuti ang sistema at gawing mas mabisa ang produksyon at distribusyon ng kuryente. Kasama ng kanyang economic team, itinaguyod niya ang mga patakaran na naglalayong itaguyod ang malinis at sustainable na enerhiya, kabilang ang malawakang paggamit ng renewable na mapagkukunan. Sa pamamagitan ng pagsulong ng mga proyektong pang-enerhiya, layunin niyang mapababa ang depensa sa mga imported na materyales at mapalakas ang lokal na industriya ng enerhiya. Gayon din, nilalayan ni Pangulong Marcos na itaguyod ang pagsasanib puwersa sa pagitan ng pamahalaan, pribadong sektor at mga internasyonal na organisasyon upang higit pang mapabilis ang pag-unlad sa sektor ng enerhiya. Isinusulong niya ang mas malalim na kooperasyon sa ibang bansa, lalo na sa mga kaalyadong bansa na may karanasang maunlad sa sektor ng enerhiya. Ngunit ano nga ba ang mas detalyadong magagawa ng nuclear energy para sa ating mga Pilipino? Ang nuclear energy ay may potensyal na magdala ng maraming benepisyo sa Pilipinas sa aspeto ng enerhiya, ekonomiya at pangkalahatang kaunlaran. Una, ang nuclear energy ay maaaring magtaguyod ng energy security sa pamamagitan ng pagbibigay ng malaking supply ng kuryente. Ito ay magbubukas ng pinto sa mas maraming oportunidad para sa industrialisasyon at pag-unlad ng iba't ibang sektor ng ekonomiya. Sa pagkakaroon ng mas reliable at stable na supply ng enerhiya, mas mapaniniwalaan ng mga negosyo na mamhunan sa Pilipinas. Pangalawa, ang nuclear energy ay mas malinis na mapagkukunan ng enerhiya na maaaring makatulong sa pagsugpo ng climate change. Ang paglipat sa mas sustainable na mapagkukunan ng enerhiya tulad ng nuclear ay makakatulong sa pagbawas ng carbon footprint ng bansa na nagdadala ng positibong epekto sa kalusugan at kalikasan. Ikatlo, ang nuclear energy ay maaaring magsilbing pangunahing pinagmumula ng trabaho sa sektor ng enerhiya, mula sa konstruksyon hanggang sa operasyon ng mga planta. Ito ay magdadala ng bagong mga oportunidad para sa trabaho at negosyo, magbibigay daan din sa mas malawakang kaunlaran ng lokal na ekonomiya. Gayun din, ang pagtataguyod sa nuclear energy ay maaaring maging instrumento sa pag-angat ng antas ng teknolohiya sa bansa. Ang pagsasagawa ng research at development sa larangan ng nuclear technology ay maaaring magbunga ng mas mataas na antas ng kaalaman at kasanayan. Ito ay magbubukas ng pintuan para sa mas advanced na industrialization at innovation. Sa pangkalahatan, ang pagtataguyod sa nuclear energy ay maaaring maging daan tungo sa energy independence, pagbawas ng greenhouse gas emissions, paglikha ng trabaho, pag-angat ng teknolohiya sa Pilipinas. Sa maingat at maayos na implementasyon, maaaring maging bahagi ito ng malawakang hakbang patungo sa mas malinis, mas matatag at mas maunlad na hinaharap para sa bansa. Ang mga Pilipino ay maaaring magkaroon ng mahalagang papel sa tagumpay ng nuclear energy sa bansa sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa edukasyon at pampublikong kampanya. Ang pag-unawa sa teknolohiya ng nuclear energy kasama na ang mga benepisyo at panganib nito ay isang pangunahing hakbang. Maaaring magsagawa ng mga seminar at workshop upang magbigay linaw sa mga mamamayan hinggil sa aspeto ng nuclear energy. Ang pagpapalawig ng kaalaman tungkol sa malinis na enerhiya at ang papel nito sa pagtugon sa climate change ay mahalaga rin. Bilang bahagi ng komunidad, ang pag-aambag sa pampublikong diskurso at pagpapahayag ng suporta sa mga makabagong teknolohiyang nuklear ay maaaring maging daan upang makamtan ang suporta ng nakararami. Bukod dito, ang aktibong pakikilahok sa mga pagsusuri at konsultasyon ng pamahalaan tungkol sa nuclear energy policies at regulasyon ay magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa prosesong ito. Sa pamamagitan ng malawakang kooperasyon at pagkakaroon ng malasakit sa pangmatagalan, maaaring magtagumpay ang nuclear energy sa Pilipinas. Ano pa't magbibigay daan ito sa mas malinis, mas matatag at mas maunlad na hinaharap para sa bansa. Kaalam, pabor ka ba sa kasunduang ito? Nasasabi ka na ba sa pagyaman ng Pilipinas dahil sa nuclear energy?
Kaalam tulad ng pinangako ko para matanggap ang 20,000 free ebooks na makakatulong sa iyo. I-check ang link sa description at comment section ng video ito para mag-join sa ating exclusive Facebook group.